Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines and the Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, September 21, 2025, ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mayroon pong isang bayan na pinangakuan ng tulay, nailabas ang pondo, nagkaroon ng ribbon cutting, naipost ang mga larawan sa social media, ngunit kailan may walang tulay ang naitayo. Isang gabing umulan ng malakas, umapaw ang ilog. May amang pasa ng kanyang anak. Huminto siya sa pampang at tumitig sa pwestong dapat may tulay. Mahina niyang bulong. Kung sana ang plano sa papel ay naging katotohanan sa lupa. Mga kapatid, hinihingi ngayon ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan ang mga tulay na totoo, integridad na tumatanggi sa walang katarungan ayon sa ating unang pagbasa, panalangin na naghahangad ng kapayapaan para sa pinuno at bayan ayon sa ating pangalawang pagbasa, at katapatan na pumipili sa Diyos kaysa sa lapi ayon sa ating ebanghelyo. Hindi nagliligtas ang planong nasa papel. Katotohanang isinasabuhay ang nagliligtas. Ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, chapter 8, verses 4 to 7, ay nagpapaalala sa atin na hindi nalilimutan ng Diyos ang kawalang katarungan. Binalaan ni Amos ang mga sumasakal sa dukha, nandaya sa timbangan at nabubuhay para lang sa tubo. Hindi nakakalimot ang Diyos. Babala ito sa atin, sa trabaho, sa tahanan, at sa lipunan. Laging may tukso sa maliit lang naman. Ngunit sa Diyos, bawat maliit na pandaraya ay may bakas. Ang integridad sa maliliit, ang bumubuo ng tiwala sa malaki. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 2, verses 1 to 8, sinasabi ni San Pablo na ang panalangin ang nagtataguyod ng kapayapaan. Sinabi niya, idalangin ninyo ang lahat, lalo na ang may kapangyarihan, upang mamuhay tayo ng payapa. Mahalaga ang panalangin dahil pinapapirmi nito ang ating pagpapakumbaba. Walang leader, gobyerno o sistema ang sakdal. Kung walang panalangin, madaling mahulog ang pinuno sa yabang, kasakiman at abuso, at ang mamamayan sa galit at pagkamanhid. Sa panalangin, binibigyan natin ng puwang ang karunungan ng Diyos para sa pinuno at sa taong bayan. Ito ay napapanahon sa ating bansa sa kasalukuyan. Patuloy ang hamon ng katiwalian. Pundong para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay napunta sa ghost projects, overpricing o pansariling yaman. Isipin ang mga flood control na nasa ulat lang, ngunit hindi sumasalo sa baha. Tao ang nagdurusa. Tiwala ang bumabagsak. Ano ang ating dapat gawin? Manalangin para sa mga pinuno. Hindi bulag o passive, kundi taimtim. Bigyan sila ng karunungan, katapatan, at tapang para sa kabutihang panlahat. Ngunit hindi panalangin lang. Tungkulin din ng mga mamamayan ang mamuhay ng tapat, tumanggi sa lagay, shortcut
pandaraya, at pagtanggap ng pera sa panahon ng halalan, at managot at maningil sa paraang makatarungan at mapayapa. Kapayapaan ang bunga kapag ang pinuno at bayan sabay na naglalakad sa katotohanan. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, verses 1 to 13, ay nagpapaalala sa atin na hindi ka maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Matulis ang paalala ni Jesus. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa salapi. Hindi masama ang pera at pag-aari. Kailangan natin iyan sa pamilya at pamayanan. Maaari itong maging daluyan ng kabutihan, edukasyon, hanapbuhay, tulong sa mahirap, bayan-bayanihan. Ngunit kapag pera ang nasunod sa puso, tayo na ang naglilingkod dito. Magaling na lingkod ang salapi, pero malupit na amo. Sinisira nito ang pagkakaibigan, pamilyang pinag-iisa, at konsensya. Tinutokso ang pinuno sa katiwalian, at binubulag tayo sa pangangailangan ng mahihirap. At binubulag tayo sa pangangailangan ng mahihirap. Kaya ang tanong, paano natin ginagamit ang nasa atin? Puro ba para sa sarili? O handang ibahagi? Nakapag-aangat ba ng kapwa? Nakapagdudulot ng katarungan? At nakapaglingkod sa misyon ng Diyos? Ang sagot natin ang naglalantad kung sino ang tunay na Panginoon ng ating puso. Kaya nakikita ng Diyos ang ating gawa. Ang kawalang katarungan, maliit man o malaki, ay hindi nalilimutan. Ang panalangin, ang hininga ng buhay. Nagdadala ito ng kapayapaan sa puso, pamilya at bayan. At ang katapatan, ang tunay na yaman. Piliin natin ang Diyos bilang nag-iisang Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong tapat sa iyo ang aming puso. Turuan mo kaming manalangin para sa aming bayan at mamuhay ng may integridad. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.